tayo po ay manalangin. Daddy God, maraming salamat sa umaga na ito na nagkaroon kami ng pagkakataon para laging makita, lalong ma-meditate kung mayaman ng biyaya. Alam namin, Lord God, na 2,000 years ago, lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, lahat ng worries namin ay kinuha mo na. At alam namin na wala kaming ibang makikita kundi yung mayaman ng biyaya. At Lord, yung mga kaibigan namin, kamag-anak namin, kapatiran namin na papunta pa dito, alam namin na ikaw yung nag-guide sa kanila para makarating sila dito. At alam namin na ikaw yung nag-ingat sa kanila. Kaya muli, maraming salamat. In Jesus' name, Amen. So again, good morning po sa ating lahat. So, simulan na po natin. Basahin po natin. Wala nang intro. Romans 1:16 to 17. So, palagi nating naririnig tong verse na to. Dito natin binis yung pangalan actually ng church natin, Gospel of Christ Church. So, ano bang sinasabi ng Romans 1:16? For I am not ashamed, hindi ko kinahihiya. Yung gospel patungkol kay Jesucristo. So, pag sinabing gospel, ano po ba yung gospel? Ang sinasabi kong gospel is, ito po, nakasulat po dito, birth, death, burial, resurrection, ascension, lahat yan patungkol kay Jesus Christ. So, wala na pong ibang gospel. Ang gospel po is lagi nakaturo kay Jesus Christ. For it is the power of God to salvation. So, kung walang gospel, walang power. Malinaw naman po, di ba? Kung walang power, walang salvation. So, kapag hindi mo alam yung gospel, hindi mo alam yung patungkol kay Jesucristo, kung sino siya sa buhay mo, kung ano yung lahat ng ginawa niya para sa'yo, wala kang kaligtasan. Binabasa ko, nag-iimbento ako. Binabasa natin, di ba? So again, yung gospel, yun yung power to save. Ngayon, saan natin makikita si Jesus? Any answer po? Saan natin makikita si Jesus? Sa Bible. Sa Scripture. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. So wala na pong ibang paraan para makikilala mo yung Diyos, para makita mo yung Diyos, kundi sa Scripture. Amen po ba? Hindi sa tradisyon, hindi sa sabi-sabi, hindi sa lahat ng practices ng religion na meron tayo. Hindi sa lahat ng kaya mong gawin. Makikita mo si Jesus through the Scripture. At saan minimeditate ang Scripture? Sa church. Kaya tayo pumupunta sa church kasi minimeditate natin yung salita ng Diyos. Minsan po, nagbabasa po ako ng feeds ko sa Facebook. May nabasa po ako ganito. Hindi sila nagbabasa ng Bible verse during service kasi ang sinasabi nila, hindi sila nagre-read, nagpo-proclaim sila. Yun yung ginamit nilang term, proclaim. So, inanalyze ko, ano ba yung proclaim? It's a declaration. Dinideclare mo na save ka na, dinideclare mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Pero paano mabubuo yung paniniwala mo kung wala kang nababasa? Kung wala kang naririnig? Kung wala kang inaaral? Again, kung pupunta tayo sa church, tapos kikwentuhan ko lang kayo, sasabihan ko lang kayo kung ano yung mabulaklak na salita, wala pong kapangyarihan yan. Kaya po dito sa church ito, ang hirap mag-preach kapag walang monitor. Ang hirap kasi hindi makita ng tao yung word eh. Kung nababasa niyo po yan, uuwi kayo, nagre-rema sa inyo yung nababasa natin. Actually, hindi ako nagpipreach. Sinasabayan ko lang kayo. Para tayong mga grade 1 dito, yung pag nag-aaral yung mga grade 1, di ba? A, E, O, sasabayan mo sila. Opo. Opo, sinasabayan natin sila. Sinasabayan sila ng guro para matuto sila, para mag-rema sa kanila na yun yung alphabet. Amen po ba? So sabi dyan, for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. So maraming tao, maraming nagpipreach, nag-i-stop na dito. Ituloy natin yung 17.
For in the righteousness, so ano po bang ibig sabihin ng righteousness? Pag Google Translate niyo po yan, ang lalabas sa Google Translate, katuwiran. So sinasabi doon, katuwiran ng Diyos. Minsan, sinasabi nila, kaya translate yan, kabanalan ng Diyos. Para, yun po yung kadalasang nagiging translation. Pero, ano ba yung original text? Halukayin natin siya dun sa original na ginamit na salita. So sabi dyan, actually, inano ko yun, record ko yun. Ang hirap niya kasing bigkasin. Gusto ko lang na marinig niyo siya. Nirecord ko siya. Yun yun, Diokosune. Yun po yung, ano niya, yung pronunciation niya. Diokosune. Parang may pagka-Japanese. Diokosune. So, ang ibig sabihin po niyan, di hinanap ko yung ibig sabihin ng word na yan. Diokosune. It means to be in the right relationship with God, living a life harmony with His will. So, di ba, parang, nung minemeditate ko to, Lord, ba't ganun? Righteousness mo, tapos, pinasok doon yung meaning nun, relationship. Di ba? Parang ang layo naman ng relationship sa kabanalan. Pero actually, yung original text, ibig sabihin lang po yun, hindi natin pwedeng pag-usapan yung righteousness nang hindi natin na pag-uusapan yung relationship. Yun po yung ibig sabihin nun. So kapag nakikita niyo yung righteousness of God, yun yung connection natin sa Diyos. Sabi diyan, living a life harmony with His will. So mamaya ipapakita ko po yung ano ba yung will ng Father. And actually, ito na pala siya. And this is the will of Him who sends me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So yun yung will ng Father. Ang righteousness ng Father, yung makita natin at maniwala tayo na si Jesus, namatay siya, nabuhay siya, kinuha niya lahat ng kasalanan natin. Maniwala tayo kay Jesus. Yun yung will ng Father. Yun yung righteousness natin. Yun yung relationship natin sa Diyos. So kung wala yung gospel na yan, kung wala yung belief na yan, na narinig mo, ibig sabihin wala kang relasyon sa Diyos. Malinaw po? Nagbabasa ako, di ba? Binabasa ko siya text by text kasi ayaw natin na madideceive tayo. So sabi diyan, nagkaroon tayo ng paniniwala kasi yun nga, nakita natin, we see the sun. So saan natin nakikita yung sun ngayon? Through the scripture. Malinaw. Nabasa mo yung scripture, nakinig ka, naunawaan mo, naniwala ka. Again, sa scripture. Hindi sa tradisyon. Hindi sa sinabi ng lola mo. Hindi sa mga pinaniniwalaan mo before. Through the scripture. Kaya ka nagkaroon ng everlasting life. And raise at bubuhayin ka through the last day. Raise him up. Righteousness of God, relationship sa Panginoon, is revealed from faith to faith. So, nirevealed na yon. Nirevealed na yung relationship natin sa Diyos through Jesus Christ. Through the gospel of Christ. Nung binasa natin yung Romans 1:16. Amen po ba? So, dugtong-dugtong po yan. Nagkaroon ka ng relation, naintindihan mo, naunawaan mo yung gospel, nagkaroon ka ng salvation. Clear? Maliwanag naman po, di ba? From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yung pinapalatayanan mo, sinasabuhay mo yan, ina-apply mo sa buhay mo yan. Lord, naniniwala ako sa gospel mo. Naniniwala ako na namatay ka, nabuhay ka, pinagpala mo na ako, tinapos mo na lahat para sa buhay ko. Para ako
maging masaya, pinagpala, at makapag-share pa sa iba. Amen po ba? Yun yung, again, goal ng gospel. Maraming tao yung makarinig nito. Hindi lang kami. Hindi lang tayo. So sabi dyan, 1 John 2, verse 1, My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteousness. Diakos. Dikaayos. So, again, yung salitang ginamit, righteousness, same sa ginamit doon sa Romans 1:16. 17. Same ng ginamit. Relationship. Kaya tayo nagkaroon ng relationship kasi we had advocate with the Father. Nagkaroon tayo ng tagapamagitan sa Diyos. Kaya tayo naging righteous. Kaya tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen po ba? So again, maliwanag naman po. Pag may nakita tayong righteousness, it pertains sa relationship natin sa Diyos. Through Jesus Christ. Through the will of the Father. Amen po ba? Again, hindi righteousness mo yan, hindi ikaw yung mediator, hindi ikaw yung advocate. Ang relationship natin established through Jesus Christ. So, intro lang po yun. Actually, hindi yun yung topic ko. Ang topic ko po talaga is ito. Giving in the finished work of Christ. Sakto. Sakto sa ni Pastor kanina. Ayun. Giving in the finished work of Christ. So, maraming ng katuruan patungkol sa teaching. Si Pastor, nag-preach siya parang 4 seasons. 4 teachings, part 4. 4 parts ng about sa giving. Pero may nag-reveal kasi sa akin, tapos gusto kong i-zoom in. Ang ganda ng revelation eh. Gusto ko siyang i-zoom in. Kaya ako na-build tong, kaya ginaid sa akin tong teaching na to na bakit hindi yung pagbibigay through finished work yung gawin mo. Maraming church, ang pagbibigay is kautusan, demand. Bago ka pagpalain, dapat magbigay ka kasi doon nakabase yung pagpapala mo. Which is, i-meditate natin kung yun ba talaga yung tama. Tapos meron naman nagsasabi, kay Lord naman galing lahat, kaya tayo nakakapagbigay. Again, walang mali doon. Pero i-meditate natin siya through the scripture. Ano ba talaga yung buong context nun? Kaya tayo nakakapagbigay kasi siya yung unang nagbigay. Tama naman po yun. Pero ano ba talaga yung kabuuan ng story? So start na po natin. 2 Corinthians 8:1-9. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abundant in the riches of their liberality. So imagine niyo po, yung congregation ng Macedonia, sobrang hirap ng mga attendees nila. Sobrang hirap ng attendees nila, pero kahit sa extreme na kahirapan nila, masaya sila. Yan po yung sinasabi dyan. Masaya sila, pero bakit sila masaya? Diba? Kahit naghihirap sila, kahit may mga challenges sila sa buhay, masaya sila. Ano po ba yung kinakasaya nila? Ito po, sinulat po ito sa mga taga-Korinto. So, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, isa po sa titingnan natin, kanino ba sinusulat? Kanino ba sinusulat? Nasa Old or New ba yun? Tapos, i-ano natin siya, papadaanin natin siya sa cross. So sabi dyan, sinusulat yan sa mga taga-Korinto. Yung Korinto po, mga taga-Greece po sila. Greek po sila. So sinusulat to dun sa mga taga-Greece. For our bear witnesses that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willingly.
Imagine niyo po, napakahirap ng congregation na to. Sobrang hirap pero masaya sila. Sobrang hirap pero freely willing sila gawin yung lahat ng pwede para sa gospel. Imagine niyo po, ganun po sila ka-passionate pagdating sa gospel. Lord, kahit ano yan, pagsisikapan namin yan. Ganito namin nakikita yung gospel mo. Imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saint. So nagbibigay sila ng gift para magkaroon ng fellowshipping. So sa panahon po natin ngayon, yan yung mga taong nag-generous giving para magpatuloy yung gospel, para magkaroon ng church. Magkaroon tayo ng fellowshipping. Katulad ngayon, nagsishare ako sa inyo ng Word of God. Nagkakaroon tayo ng fellowshipping. Nagsasama-sama tayo dito sa church na to kasi may mga nagbibigay. Amen po ba? Paano magpapatuloy yung gospel? Paano natin babayaran yung kuryente, tubig, lahat-lahat, pati itong lahat ng gamit natin dito, yung microphone na to, paano to gagana kung wala namang susuporta dun sa gospel? Again, minimeditate natin kahit napakahirap nila, willing silang magbigay, willing silang isupport yung gospel, extreme poverty, extreme kahirapan. Imagine niyo po, gano'ng kahirap. Pero masaya sila. Hindi mo makikita sa kanila na ayaw nila. Kasi gusto nilang isupport yung gospel. Hinanap ko po yung salitang saint sa original word, hagios. Ang ibig sabihin lang po ng hagios or saint refers to those devoted to God. So, sinusupport nila yung mga tao na nag-share ng gospel. Sinusupport nila yung ministry para yung mga taong nag-share ng gospel, ma-share yung gospel. Yun po yung sinasabi dyan. Ganon nila kamahal yung preacher nila. Naalala ko po before, years ago, siguro pangatlong preaching ko, inabutan ako ni Ate Sel ng love gift sa pag-share ng gospel. Kasi dito po, wala naman pong sahod eh. Wala kaming sahod dito. Lahat ng volunteer dito na papasok walang sahod. Pero ginagawa namin to, hindi kasi para maging famous kami, hindi para matuwa kayo sa amin. Ginagawa namin to kasi gano'n namin kamahal yung gospel eh. Hindi namin kayang pabayaan yung gospel na wala lang. Ayun, yung sinishare ni Pastor, kung walang nag-share doon, kung walang nag-push doon, paano na yung mga tao doon? Kung kayo po, may oras kayo, i-encourage po namin kayo sa discipleship. Ang dami niyo pong matututunan. Isang topic po namin doon is about leadership. So sabi doon, hindi ka pwede maging leader kung hindi mo mahal yung congregation, hindi mo mahal yung tao. Kaya kami nandito ngayon, naramdaman namin yung pag-ibig ng Diyos, sina-channel namin sa inyo. Gusto namin ipakita yung pagmamahal ng Diyos. Gusto namin maramdaman nyo rin na mahal kayo ng Diyos, kaya kami nandito. Nothing more, nothing less. Kung may mag-abot man sa amin, kahit medyas, di naman kami, tatanggap naman kami. Yun, hindi naman po issue yun, pero hindi yun yung motivation. Hindi yung gospel, hindi siya pagpapayaman. Hindi kami naging leader dito para pagsilbihan nyo kami. Naging leader kami kasi gusto namin kayo pagservisyuhan. Makita niyo yung pag-ibig ng Diyos. Boto. Yun. Ayun po. Tuloy natin to. So again, sabi dyan, masayang nagbibigay, masayang sinusupport yung gospel para magpatuloy yung mga nag-share. And not only as we had hope, but they first gave themselves to the Lord. Take note, first gave themselves to the Lord. Complete surrender. So, paano ka makakapagbigay
kung ikaw mismo, hindi mo pa nasa-surrender yung buhay mo sa Diyos. Malinaw naman po yung sagot. Tanong, di ba? Maraming tao akala nila, matatagpuan nila yung isang bagay na hinahanap nila pag nagbibigay sila. Kaya sila nagbibigay kasi gusto nilang matagpuan. Pero actually, bago ka makapagbigay, nakita ka muna. Sinasumpungan ka muna ng Diyos. Kaya kung feel mo, wala ka pang revelation, I don't encourage you to give. Magkaroon ka muna ng revelation patungkol kay Jesus Christ. Kasi baka mamaya, makabase pa dyan sa binibigay mo yung pagkaunawa mo sa Diyos. May pagmalaki mo pa yan sa Diyos. So unawain mo muna sino ba si Jesus, ano ba yung ginawa ni Jesus sa buhay mo, ano ba yung gospel na yan bago ka magbigay. Doon mo ibase yung pagbibigay mo. Amen po ba? Attend lang po ng attend kung hindi nyo pa po nauunawaan yung gospel. Kasi again, yun yung power to save. And then to us by the will of God. Again, kaya sila nakakapagbigay, will of God, nagbibigay sila doon sa mga preacher kasi ang will ng Panginoon ay maraming tao yung maniwala sa gospel. Magpatuloy yung gospel. Yun yung will ng Panginoon. Maraming tao yung masumpungan. So, nag-surrender sila sa Panginoon, nakita nila yung lahat ng benepisyo nila, lahat ng pagpapalang meron sa kanila, then naging willing sila magbigay para maraming tao yung makapture. Magawa yung will ng God. Magawa yung will ng Father. Makita ng maraming tao yung Son. Malinaw naman po, dugtong-dugtong naman yung text, di ba? So we urge Titus. Sino ba si Titus? Si Titus po, siya po yung leader yung head ng church sa Corinthians. Siya po yung head pastor doon. That as he had begun, so he would also complete this grace in you as well. So may una nang nag-preach, pumunta doon si Paul, sumulat doon si Paul, ito yung sinulat niya doon sa mga tao doon. So may patuloy na nag-preach doon sa church na yon, sa Titus. So complete this grace, undeserved, unmerited favor. Bago mo masumpungan yung grace na yan, may nag-preach sa'yo. Amen po ba? Sabi doon, may mga churches na sabi, grace is greater than all. Kung grace is greater than all, nasa na si Jesus doon sa picture? Hindi ba dapat si Jesus muna yung preach mo, saka mo i-preach yung grace? Kasi si Jesus yung pagpapala mo. Yung grace na yan, resulta na lang yan ng tinapos na gawa ni Jesus Christ. Pero paano ini-intro ng marami to? Kapatid, pinagpala ka na. Pinagpala ka na ng Diyos, dapat hindi mo nararanasan yan. Ganun yung mga introhan. Tapos, 5 years, magpo-prophesy yan bigla. 5 years from now, meron ka ng bahay, kotse. Hindi nangyari. Nga. Paano ba yan? Kasi ang motivation mo, yumaman, hindi nangyari. Kapatid, kulang ka pa sa dasal. Balik tayo dun sa point system. Hindi mo namamalayan, bumabalik ka na dun sa batas. Grading system na uli. Palakasan na uli kay Lord. Maliwanag naman po ba? So again, unawain muna natin yung gospel, magbigay tayo through, naniniwala tayo na si Lord yung nagpala sa atin. I-surrender natin yung sarili natin kay Jesus. Surrender natin yung sarili natin sa Diyos. Hanggat di nyo nauunawaan, huwag kayo magbigay. Unawain niyo po ito mabuti. But as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us. So sinasabi lang po ni Pablo dito, yung mga Griego kasi, mahilig silang magtalastasan. Mga philosopher sila eh, yung mga Griego. Mahilig silang mag-aral ng kung paano mag-isip yung mga tao. Pero, sa lahat ng knowledge nila, sa lahat ng exceeding gifts sa kanila, hindi sila nag-a-abound saan? Gusto ni
Pablo, mag-abound sila in this grace also. Ano yung example yung grace also? Grace of giving. Grace of supporting the gospel. Yun po yung context dun. Kaya kung babasahin ko lang ito ngayon, syempre, interpret ko yun sa inyo, hindi ko binasa yung una, bigla ko kayo sisingitan na pinagpala na kayo, syempre, nakaka-hook yun. Nakaka-capture yun ng tao, ng attention, pero hindi nyo nga lang nakuha yung buong story. Diba? That you abound in this grace also. Grace of giving. I speak not by the commandment. Hindi ko kayo inuutusan. Hindi ko kayo kinukondem para magbigay kayo. Again, yung sinabi doon sa mga Macedonia, freely giving. Willingly sila na magbigay. Hindi sila dinemand ni Pablo. Hindi sila inutusan. Again, hindi na tayo sakop ng kautusan. Hindi na tayo sakop ng batas. Lahat tayo, malaya na tayo. So yung malaya sa atin, malaya ka nang makapagbigay. Walang nag-hold back, walang kumukontrol sa'yo. Walang nagsasabi sa'yo dito na hindi ka pagpapalain pag hindi ka nagbigay. Minsan po nag-uusap ko ni Pastor, ang labanan po kasi nakakainit. Tagal naman, Lord. Hanggang ngayon, ito po yung church. Pero mas nakakalungkot po kung lalaki yung church pero binatas namin kayo. Preach namin yung maling gospel sa inyo. Kayo po, kaya kayo. Minsan po, share ko lang po, na-assign ako nag-work ako sa BGC. Tapos Sunday service, may challenge ako sa pag-attend kasi may pasok ako. Tapos, kalinay kong umattend sa isang church doon. Laki ng church nila. Sa loob pa ng BGC, lalakarin ko lang. Nandun ako sa church, aircon, komportable yung upuan. Again, no condemnation dun sa malalaking church. Masaya tayo para sa kanila, pero wala tayong ibang titingnan kundi yung gospel. Ano ba yung pinipreach dyan sa church na yan? Maganda nga yung church nyo, pero ano ba yung naririnig natin? Ano ba yung maririnig ko dyan? Maniwala po kayo sa hindi. Mas pinili ko na lang po na i-adjust yung schedule ko, kausapin yung boss ko, i-adjust yung schedule ko from BGC papunta dito, pupunta pa po ako, tapos babalik ako para pumasok. Pinakiusapan ko na lang yung boss ko, i-adjust na lang yung schedule ko kasi hindi ko matagpuan yung gospel doon. Kahit anong laki ng church, kahit anong ganda ng upuan, kahit anong komportable ng upuan, hindi yun yung comfort ko eh. Kayo po, pag pumunta kayo dito, anong comfort nyo? Pupunta kayo dito para marinig yung gospel. Yun yung comfort natin lahat. Amen po ba? Amen po. But, I am testing the sincerity of your love by the diligence, hindi ko na-highlight yung salitang diligence of others. So, testing the sincerity of your love. Love kanino? Love of others. Yung salita pong diligence, pag kinumpare niyo po yan sa isang ibang salita, earnestly or passionate. Gaano ka-passionate yung love niyo sa ibang tao? So, base sa context na yan, paano mo ipapakita yung pag-ibig mo sa ibang tao? You support the gospel para makapture sila ng gospel. Doon natin may express yung pag-ibig natin sa iba. Wala na pong iba. I-invite natin sila, ma-share sila ng gospel, makarinig sila ng gospel. Yun po yung pag-ibig dyan. Tinetesting ni Pablo, kung mahal mo ba talaga yung iba, isupport niya yung gospel. Paano tatayo yung gospel na to? Paano may taong makakarinig kung hindi naman kayo willing na mag-support? Clear naman po yung text. Binabasa naman natin, di ba? Sinasabay niya naman ako magbasa. For you know, sabay pasok nito. For you know the grace of the Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for your sake He became poor that you, through His poverty, might become rich. So, ginagamit tong text na to
sasabihin sa'yo, again, pinagpala ka na, gagamitin pa si Lord, pero by the context of it, pinagpala ka ni Lord para i-support yung gospel, para magpatuloy yung gospel. Yun po yung context niyan. Si Lord yung unang nagbigay. Kaya ka nakakapagbigay. Amen po. At pag sinasabi po natin yun, inuunahan ko yung text ko, kapag sinabi po natin na si Lord yung unang nagbigay, minsan nagiging interpretation pa natin na si Lord, may kailangan siya sa atin, kaya tayo nakakapagbigay, kailangan natin magbigay kasi kailangan ni Lord. Actually, hindi kailangan ni Lord. Hindi si Lord yung may kailangan na binibigay natin. Siya na nga nagbigay sa atin, tapos ibabalik natin kasi kailangan niya yun. Logically. Hindi. Kaya tayo nagbibigay kasi maraming tao pa yung kailangan makapture. Yun po yung reason. Kaya wag natin sasabihin na si Lord yung unang nagbigay, kaya nakakapagbigay. Tapos, wala nang kasunod. Lagi po natin isusunod na sinusupport yung gospel. Kasi out of context ka nang kapag pinutol mo dun eh. Ito po, na-preach na to ni Pastor, pero may gusto akong i-zoom in dito. Ang napakaganda nung text niya. So, ito po is Chronicles 28. Nasa lumang tipan po ito. So, basahin po natin siya as shadow of Jesus Christ. Now David assembled at Jerusalem all the leaders of Israel, the officers of the tribes, the captain of the division who served the king, and the captain over thousands and captain over hundreds, and stewards over all the substance and possessions of the king and of his son with the officials, that valiant men and all the mighty men of valor. So ito po yung scene dyan. Si David, nagpatawag siya ng meeting sa lahat ng leader niya. Captain, basta lahat ng leader niya. Sa kaharian niya, pinatawag niya lahat ng leaders niya. Lahat ng leaders ng tribe, ng mga, ng tribe. Then, King David arose to his feet and said, "Hear me, my brethren and my people. I had it in my heart to build a house of rest." I'm going to highlight, house of rest, for the ark of the covenant of the Lord and for the footstool of our God, and had made preparation to build. But God said to me, "You shall not build a house, my name, because you have been a man of war and have shed blood." So si David, meron siyang gusto, meron siyang goal sa puso niya na gusto niya magtayo siya ng bahay para sa Diyos, templo. Tinatawag niya yung mga leader niya kasi gusto niyang i-meeting about sa pagpapatayo ng church. Yun yung laman ng puso niya. Yun yung gusto niyang mangyari. Pero hindi siya yung makapagtayo kasi marami na siyang na-shed na blood. I-explain ko po ito mamaya. Kung bakit hindi siya yung pinili para magtayo ng templo. Now he said to them, "It is your son Solomon who shall build my house and my courts." So si Solomon po, yung anak ni David na pinili para magtayo po ng church. "For I have chosen him to be my son and I will be his father. As for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with a loyal heart and with a willing mind. For the Lord search all the heart and understanding all the intent of the thoughts." So, again, i-picture out natin yung meeting nila. So, sinabi ni David, hindi ako yung magtatayo ng church, si King Solomon or yung susunod na hari sa akin yung magtatayo, yung magbibuild ng church para sa atin. Tapos, inutusan niya yung anak niya, ginayin niya yung anak niya, na mag-serve ka sa Panginoon ng buong loyalty sa puso mo, willing mind, willingness. Dahil yung Diyos nakatingin siya sa puso natin. Take note po, hari po itong nagsasalita na to. Hari po yan. Kung sa panahon natin, presidente yan. Alam naman po natin, may kasabihan, utos ng hari hindi mababali. Pag hari ka, pag sinabi mo, yun na yun. Batas yun eh.
babatasin ka nun. Pero imagine niyo po, hari siya pero humbly, sinasabihan niya yung anak niya mag-serve ka sa Panginoon. Can you imagine it? Hari, nagsabi mag-serve ka. Mag-serve ka sa Diyos. Mag-serve ka sa Panginoon willingly. Furthermore, King David said to all assembly, my son Solomon, whom alone God has chosen, is young and inexperienced. Again, pinili si Solomon. Take note, batang-bata pa siya, inexperienced pa. Wala pang karanasan sa pagiging hari, sa paglilid ng tao. And the work is great because the temple is not for a man, but for the Lord of God. So anong ibig sabihin? Bakit? Imagine niyo po, kung kayo magpapatayo po kayo ng bahay, kahit bahay niyo na lang, papayag po ba kayo magpatayo kayo ng bahay dun sa taong hindi naman, wala namang experience, dun sa contractor na hindi niyo naman kilala? Siyempre, pipiliin mo bilang tao, parang ang mindset mo, gusto ko yung expert. Kasi pag nagka-issue yung bahay ko, mahirap, di ba? Pero sabi dito, si Solomon yung pinili kasi inexperienced siya. Ang sinasabi lang po dito, si Solomon yung pinili kasi wala siyang ipagmamalaki sa Diyos. Wala siyang iyayabang sa Diyos. Wala siyang experience. Lahat ng revelation patungkol sa kanya, patungkol kay Jesus, patungkol sa gospel. Yun po yung sinasabi dyan. Now for the house of my God, I have prepared with all my might gold for things to be made of gold, silver, for things of silver, bronze, for the things bronze, iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx, stone to be set. Yan, sinabi po dyan lahat ng precious stones, gold, silver. Hindi ko na po nilagay dyan kung gaano karami. Actually, nag-jump ako, nasa 29 na yan. Pero, yung kadaluduluhan po ng verse 28, sinabi po dun yung specs ng gustong itayo ni David. Yung ilaw dapat gold. Yung wall dapat gold. Mga ganun. Sinabi niya yung specs nung church ng Diyos. Tapos ito, binigay niya yung lahat pinakita niya yung lahat ng pre-provide niya. Prepare niya para dun sa church na yon. Moreover, because I have set my affection on the house of God, I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house, my own special treasure of gold and silver. Imagine niyo po, si David, nag-prepare siya ng mga materyales. On top of materyales na yon, may personal siya na belongings na shinare niya pa. Ganun po siya kapassionate para matayo yung church na yun. Can you imagine? Personal. Ibig sabihin, personal kay David na matayo yung church na yun. Willing siyang i-let go yung mga iniisip niyang treasure na meron siya para lang matayo yung church na yun. 3,000 talent of gold and of year and 7,000 yan. Yan yung mga binigay ni David on top ng prepare niya. Nagbigay, giving on top of giving. The gold for the things of the gold and the silver, for the things of silver, and for all kinds of work to be done by the hand of craftsmen, who then is willing to be consecrate himself this day to the Lord. So, sino pa ba yung willing na magbigay? Yun po yung tinatanong ni David. Tinatanong niya yung mga leaders niya, sino pa ba yung gustong magdagdag dito? Minsan, ganito yung mentality natin sa church. No condemnation po. Ay, nandiyan naman si ganyan eh. Malaki naman yung sahod niyan. Siya na lang yung magbigay. Kasi malaki naman sahod niyan. Kami, nandito lang kami. Ito lang yung meron kami. Again, hindi yung laki at hindi yung kaya mong ibigay yung tinitingnan ng Diyos. Willing ka bang magbigay? Yun yung tanong. Willing ka ba? Bakit ka mang liliit doon sa binibigay ng iba? Huwag mo i-compare yung kaya mong ibigay kasi hindi naman kayo pareho eh. Ang tanong dyan, gusto mo ba? Gusto mo bang magbigay?
So ano po tingin niyo yung sabi ng mga leaders niya? Sinabi ba ng leaders niya na, mahal na hari, ang dami mo na akong binigay, okay na yan. Pwede naman yung parang sa DPWH. Yung substandard. Yan ba yung gusto kita yung church? Hindi, gusto natin yung the best. Diba? Gusto natin yung the best pag para kay Lord. So sabi ng mga leader niya, then the leaders of the father's houses, leaders of the tribe of Israel, the captain of the 1,000 with the officers over the king's work offered willingly. Willingly. Sabihin nyo nga po, willingly. Gusto mo, willing ka. Excuse. So again, walang pilitan. Hindi pinilit ni David yung mga leader niya para magbigay. Tatanungin ko po kayo sa lahat ng binasa natin ngayon, ilagay po natin yung sarili natin kung tayo si David. Alam niyo po kung ako si David. Pwede ko naman yan batasin eh. Sabihin ko dun sa mga tao niya, pupugutan kita pag di ka nagbigay. Pwede kong sabihin niya, hari ako eh. Diba? Pero bakit ganun yung paraan niya? Diba? Bakit ganun siya makipag-usap sa mga tao? Diba? Hindi siya namimilit, hindi siya nagde-demand. Imagine niyo po, nasa lumang tipan po si David. Ang orientation po ng pagbibigay diyan, magbibigay ka para pagpalain ka. Hindi po yun yung orientation ni David. Magbibigay ka kasi mahal mo yung gospel. Kasi gusto mong isupport yung gospel. At laliman pa po natin yung explanation. Tingin niyo po ba hindi kayang i-provide ni David yun? Lahat. Kaya, di ba? Bakit ka pa nangihingi na sa amin, mahal na hari? Kaya mo naman yan. Kaya mo, laki-laki sahod. Di ba? Kaya naman na ikaw na lang yung tumangki niyang gastos na yan kasi hari ka naman. Mentality. Pero hindi ganun yung response ng mga tao. Diba? Hindi ganun yung pagkaunawa nila sa Diyos. Kaya ganun yung reaction nila. Ano po ba ang picture niyan? Actually, ang picture ni David yan si Jesus Christ. Siya yung unang nagbigay. Siya yung hindi nag-demand. Hindi kanya dinemand na magbigay. Pero nauna kanyang mahalin. Nauna siyang magbigay sa iyo kaya nakakapagbigay ka willingly. Yun lang po yung explanation dyan. Imagine niyo po, si Lord, siya na yung naksakripisyo, siya na yung gumawa ng paraan, siya na yung namatay, siya na lahat-lahat, siya na kumuha. Paano ka ba mag-response? Actually, ginawa niya yun kasi mahal na mahal ka ng Diyos eh. Diba? Mahal na mahal ka niya. Kasi nung yung presidente nung nakaraang administrasyon, nagtataka siya bakit pinako yung Diyos, hindi niya naiintindihan na mahal siya ng Diyos. Pero tayo, bilang naniniwala tayo doon sa gospel na yan, na lahat ng sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin, anong response mo doon sa pag-ibig? Siyempre, pag-ibig din. Siyempre, hindi ka papayag na may tao na hindi makakarinig ng salita na to. Hindi ka papayag na may mga tao na katulad mo dati, na walang-wala, na hindi nila alam yung gospel, naligaw sila kasi ikaw na-capture ka na. Naniniwala ako na lahat ng tao dito may revelation. Naniniwala ako na pinagpala na kayo ni Lord. Naniniwala ako na hindi kayo umattend dito kasi wala kayo natagpuan. May nakita kayo dito sa church na to, kaya nag-i-stay kayo dito. Kasi kung wala kayong nakita dito, doon na tayo sa malaking church. Aircon pa. Pero kung nakita nyo, kung ano yung nakita namin, naniniwala kayo, hindi kayo papayag na mawala tong church na to. Pamilya tayo dito. Pamilya tayo, magtulong-tulong tayo para sa gospel. Magtulong-tulong tayo para i-build tong church na to. Hindi lang kami. Hindi lang naman puro financial yung support eh. Sa totoo lang. Pwede kayong mag-volunteer dito. Pwede tayong magsama ng tao dito para may masyaran. Pagtulungan natin tong church na to. Hindi lang kami lagi. Hindi lang
Kami mismo. Pagtulungan natin itong church na to. Pamilya tayo ng Panginoon dito. Amen po ba? Then the people rejoiced, for they had offered willingly. Imagine niyo po, hindi malayo sa Macedonia yung sinasabi dito. Lahat ng nagbibigay, masaya. Amen po ba? Yung isa, through their poverty, masaya sila sa pagbibigay nila. Ito, hindi pinilit, walang kahit ano, willingly nag-offer, masaya. Amen po ba? Sino po bang hindi masaya dito kapag sample na lang, kasama mo yung kamag-anak mo dito, na-share ng gospel, na-capture ng gospel, hindi ka ba magiging masaya? Imagine niyo po, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kakilala nyo, may isama nyo dito, ma-share ng gospel. Kasi nagpapatuloy yung church eh. May sumusuporta doon sa church. Nasyesheran. Hindi po ba kayo masaya? Ako po, yun, sinabi ni Pastor, may anak ako. May anak na po ako, magtuto na po siya ngayong October. At hindi ko po ma-look forward na darating yung panahon na hindi na maaabutan ng anak ko tong church na to. Ibig sabihin, nakakalungkot na naging failure yung gospel. Hindi nag-establish, hindi nag-manifest yung gospel. Hindi na naabutan ng anak ko tong church na to. Alam niyo po yung effort na pag-edit kung paano i-edit yung lahat ng preaching natin dito. Ako po kasi nag-edit din dito. Yung lahat ng teaching natin. Hindi po siya madali. Pero again, ginagawa ko po yan willingly kasi gusto ko, may babalikan tayo lahat eh. Darating yung time, mababalikan natin yung lahat ng preaching na yun. Ma-share natin yung preaching na yun, tapos may makakapture ng preaching na yun. Amen po ba? Because with a loyal heart, they had offered willingly to the Lord, and the King David also rejoiced greatly. So imagine nyo nga po, sabi ko nga po, si David dito, representation siya ni Jesus Christ, shadow siya ni Jesus Christ dito sa preaching na to. So the more na nagbibigay ka, the more na ino-honor mo siya, the more na may masya siya na natutuwa yung Diyos. Amen po ba? Therefore, David blessed the Lord before all the assembly, and David said, "Blessed are you, Lord God, for God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, the victory, and the majesty, for all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord," hindi ko na highlight, "and you're exalted as a head over all. Both riches and honor comes from you, and you reign over all. In your hand in power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. Now therefore, our God, we thank you and praise your glorious name, but whom I am and who are my people, that we should be able to offer so willingly as this. For all these things come from you." So maraming tao, pinuputol na dito yung, kinukuha lang to. For all these things come from you. Pero yung context ng isupport yung gospel, wala. So again, nami-misinterpret na galing sa Diyos, pinagpala tayo ng Diyos, napuputol na doon, kailangan ni Lord. Pero sabi dyan, hindi ko na-highlight doon. Sabi dyan, lahat naman ang galing sa'yo. Lahat naman ng bagay nang galing sa'yo. So anong kailangan ni Lord sa atin? Anong kailangan ni Lord dun sa mga binibigay natin kung sa Kanya naman lahat ng bagay? Diba? Diba napaka-ironic nun? Pero dahil nandito tayo yung ginagamit ni Lord para matuloy yung gospel. Yun lang po yung sinasabi dyan. Yan. Tapos po yung isang talata. Basahin ko lang po yung Matthew. Actually, ito yung assignment namin sa discipleship. Nadaanan ko siya. Ito yung assignment namin. Do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in all and steal. Verse 20, lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break
in and steal. For where is your treasure is, there your heart will be also. So kung nasaan yung treasures mo, nandun yung heart mo. Ano pong sinasabi dyan? Nasaan ba yung treasures natin? Saan ba natin dinadala yung treasures natin? Dinadala natin yung treasure natin sa church. So yung heart natin nasa gospel. Yung heart natin nasa gospel para i-support yung gospel. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one despise the other. You cannot serve God and Mammon. So, again, kung ang pinapanginoon mo, pera, minamahal mo yung pera, hindi mo kayang mahalin yung Diyos. Paano in an application, kung mahirap ka magbigay, ibig sabihin hindi mo na mamahal yung pastor kasi hindi mo kayang bitawan to. Hindi mo kayang bitawan yung Mammon. Priority mo to eh. 'Di ba? Maraming tao kaya ayaw nilang magbigay kasi ang dami nilang worry sa buhay. Paano pag nagkasakit ako? May tutulong ba sa akin? Akala nila yung security nila, yung Mammon, yung pera. Akala nila lahat ng bagay na i-establish through money. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi niyo po mabibili yung masarap na tulog. Hindi niyo po mabibili yung peace of mind. Hindi niyo po mabibili yung magandang relasyon niyo sa asawa niyo, magandang relasyon niyo sa anak niyo. Marami pong bagay ang hindi kayang ibigay ng pera. Yung pera po hindi po masama yan. Kaya kaya nandyan para i-enjoy mo di ba? Hindi naman din sinabi dyan na ibigay mo yung lahat ng pera mo, buong pera mo. Actually, hindi naman masamang mag-invest. Mag-grow. Magkaroon ng business, di ba? Magkaroon ng mas magandang trabaho. Mag-aral. Siyempre, lahat yan. Pag nag-aral ka ngayon, kailangan mo finance para ma-support mo yung pag-aaral mo. Pero, moreover that, kapag hindi mo kayang magbigay para sa gospel, priority mo yung pera. Tahimik po sila. Amen po ba? Naiintindihan po ba itong binabasa ko? Binabasa ko ba o nangongondem ako? Mukhang nakongondem na ata ako. Yan. So, talon tayo dun sa assignment. So, Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Again, yung righteousness, relation natin sa Diyos, hanapin mo yung Diyos, hanapin mo yung relasyon mo sa Diyos, and all these things shall be added unto you. Ano yung nasa taas niyang 33? Sinasabi po dyan, sa taas ng 33, hindi ko na po sinama lahat ng worries mo. Lahat ng worries mo, huwag mo i-priority. Ang tingnan mo lang si Jesus. Tingnan mo lang yung finished work. Lahat ng wino-worries mo, lahat yan already finished. Already done. Wala kang dapat ipagka-worry. Therefore, do not worry. Ayan, about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. So, konting sharing lang po. Bago po kami magka-baby ni Sarah, October po pinanganak yung anak namin. October, darating yung bonus mo, November. Taon-taon naman po, automatic na nagkakaroon tayo ng pledge sa church. So, that time, nagka-baby ka, ang daming gastos, ang daming, kung pag nagkaanak ka, ang daming mong worries talaga. Hindi mo maaalis yun na bilang tao, ang daming, paano yung ganito, paano yung ganyan. Lord, babawasan ko na ba yung pledge ko? Kinakausap ko po si Sarah, babawasan ko na ba yung pledge? Pero actually, hindi kami pupayag na bawasan yung pledge. With all those adjustments, with all those challenges, experiences. Ngayon, nakikwento na lang namin siya, pero masaya ako kasi hindi namin binawasan. Wala akong magiging regret na binawasan ko yung giving. Kasi si Lord yung lahat ng nag-supply, si Lord yung lahat ng nag-provide.
lahat ng wino-worries ko, siya yung nag-solve. Siya yung nag-solve. Wala pong nag-anak dito na may experience kagad. Lahat po nang dumaan sa pagiging magulang. Yung adjustment talaga sobra. Napapangiti yung mga magulang na. Hindi namin tinatakot yung mga wala pong. Pero enjoy nyo yan kasi journey yan. Journey yung pagkakaroon ng anak. So huwag kayong mag-worry. Si Lord yung magpo-provide. Amen po ba? Kahit ma-secure mo, ayan, nilagay ko pala siya dito. Again, yung righteousness, it means to be in a right relationship with God, living a life, harmony with His will. Yan. Ito na po, last verse na po ito. Dito na po ako matatapos. So, sabi dito, Acts 3, verse 33 to 34. Mali ata yung nalagay yung verse. Pero now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. And a certain man lame from his mother womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. So, nung sila, Peter at John po, papunta po sila sa templo. Habang papunta po sila, doon sa gate po ng templo, may nakita silang magnanay. Yung anak ko, ano siya, lame siya. Ibig sabihin, lumpo. Lumpo siya. Hindi siya nakakalakad ever since pinanganak siya. So, ang ginagawa nung tao na to, pupunta siya sa templo dahil late siya, mamalimos siya ng alms, ibig sabihin pera, mamalimos siya ng pera dun sa templo. Who seeing Peter and John about to go into the temple asked for alms, and fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. So imagine niyo po, habang naglalakad po si Peter, sample na lang natin dito sa church, sample lang, dyan sa may pintuan, papasok ka ng gate dito sa church na to, may nakatingin sa'yo ng hihingi ng limos. Tapos sinusundan ka ng tingin para bigyan mo siya. Yun po yung sinasabi dyan. Tumingin ka sa akin para bigyan mo ako. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give to you." Hindi ko na-highlight yung I do have, give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ano pong ibig sabihin yan? Maraming tao, naghahanap sila ng kagalingan sa pera, silver and gold. Akala nila, yung kagalingan nila nasa pera. Akala nila, kapag meron silang pera, secure na sila. May pampagamot naman ako eh. May pang-hospital naman ako. Again, wala pong masama sa hospital. Wala pong masama sa pagpapacheck up. Enjoy niyo po yan. Pero, again, maniwala naman tayo sa divine, di ba? Wag nating tingnan na ang security natin sa labi. Wag natin tingnan na ang security natin ay pera. Sabi ni Peter diyan, wala kaming pera, wala kaming silver and gold. Pero meron kaming Jesus. Meron kaming Jesus Christ. Rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So nung inangat siya ni Peter, tinayo siya, nagkaroon ng lakas yung binti niya. Nakatayo siya. Again, kahit sa ang ospital, kahit sa ang scientist mo yan dalhin, imposible po yan. Walang therapy. Walang therapy. Ayun. Walang therapy kasi yun nga again, maraming tao, tinitingnan nila yung resolution sa problema nila pera. Napapahingit si Pastor. Akala ng marami, yun nga, pera yung solusyon, pero actually hindi. Si Jesus yung solusyon. So he, leaping up, stood and walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praised God. And all the people saw him walking and praised God.
So, yun nga, nakalakad yung tao, nakita nila yung pagpapala ng Diyos, nakita nila yung kagalingan, walang ginastos kahit kusing. Diba? Pero yung tao nakalakad. Amen po ba? So, tapos na po yan. Tapos na po yan. Kung may magre-rema po sa ating lahat, ito lang po yung gusto kong iwanan. Kung magigibing po tayo, huwag nating ibase sa kaya nating ibigay. Huwag nating ibase sa pagpapalang meron tayo. Ibase natin sa finished work ni Jesus Christ. Kasi pag binase natin sa blessing, nakatingin na po tayo sa blessing natin. Hindi na tayo nakatingin sa finished work ni Jesus Christ. Kaya yan po yung naging title ko. Gusto ko, kapag nagbibigay kayo, may revelation na kayo patungkol kay Jesus Christ. Hindi demand, hindi blessing. Hindi ang motivation nyo, blessing. Huwag kayong pumunta sa church para hanapin yung pagpapala nyo. Pumunta kayo sa church para maintindihan nyo kung sino ba si Jesus Christ. Kung ano ba yung ginawa niya, kung ano ba yung finished work. Yun lang po yung may kapangyarihan para sa atin. Amen po ba? So, sige po, let's pray. Daddy God, maraming salamat po sa umaga na ito na nakarinig na naman kami ng mayaman mong biyaya, ng mayaman mong salita. Alam namin, Lord God, na wala kaming ipagmamalaki, wala kaming ipagmamayabang. Alam namin na ikaw yung unang nagmahal sa amin, kaya kami nakakapagmahal. Alam namin, Lord God, na gagamitin mo kami as an extension ng pag-ibig mo para maraming tao yung maabot, para maraming tao yung makarinig ng iyong salita. Alam namin, Lord God, na lahat kami ay binigyan mo ng humble heart to give, Lord God, willingly, Lord God. Walang yabang, walang pagmamalaki. Lord God, alam ko, I declare sa lahat ng may business dito, lahat ng may business namin, alam namin na pinagyabong mo na yung business namin. Walang struggle, walang kahit ano, Lord God. Alam namin na binigyan mo na kami ng wisdom kung paano namin i-manage yung business namin. Alam namin, Lord God, na lahat ng empleyado sa church na to, it's already promoted, Lord God, sa mga business nila. I declare, Lord God, na magiging CEO, manager, head sila ng mga kumpanya dahil alam namin na ikaw yung lead namin, Lord God. Ikaw yung aming wisdom. At Lord God, alam namin na bawat isa sa amin ay ginamit mo na para i-establish tong church na to, para magpatuloy yung gospel, Lord God, na ini-stand namin sa lahat ng tao, Lord God, na ini-stand namin na firm kami dito sa gospel na to, Lord God. Wala kaming idadagdag, wala kaming ibabawas dahil alam namin yung pure revelation patungkol sa Lord God. Alam namin, Lord God, na bawat isa ay binigyan mo na ng lakas, binigyan mo ng courage, at gagamitin mo para makapag-share ng gospel, para maraming tao yung madala dito, at para maraming tao yung makarinig nung lahat ng tinapos mo sa krus. Lord God, salamat. Salamat sa sakripisyo mo. Salamat sa lahat ng latay, sa lahat ng hirap, na dinanas mo, Lord God, na hindi kami deserve. Pero dahil mahal na mahal mo kami, hindi ka nagdalawang isip, hindi ka nag-alinlangan, na para lahat kami na hindi naman karapat-dapat makapagmahal kami sa iyo, Lord God. Kaya muli, maraming salamat. In Jesus' name, Amen.